Direct, di ba friend mo rin si Kong Miao? Oo, si Kiko, oo. Ano raw masasabi mo kay Kong Miao? Si Raulo, alam mo friend ko yan kasi fan ng Lenlen series yan. Binibili niya nga yung Lenlen puppet nun eh. Siya pala yung bumibili. Oo, kaso lang naunahan na nabili na. Siya talaga yung wild card ng eksenang ito. Nobody saw this coming. Na tayong parang, saan ka nagaling? Alam mo yun, naghahanap tayo ng mga politikong magko-call out inside saka bata pa Yun ang nakakagulat. Kasi bata pa, if you are a young congressman, hindi ka maglalakas ng loob ng ganyan. Dahil alam mo, you want to crawl up. exactly, di ba? Tapos siya talaga, wala akong pakialam, I don't give a fuck. Alam mo nung nakakampanya yung parents niyan, makaleni yung parents. Tapos kinukuha niya yung mic. Kita mo yung mga kakamping, yung mga gusto nila, play safe. Kita mo ang ating gwapong-gwapong mayor ng Pasig City. Correct. Wala kang kinakalaban. Ang kinakalaban mo yung contractor. Pero, my God. Ayaw mo pagsalitain. ang ano ko talaga is, in this story, it's not the contractor that is the biggest fish in the ocean. So, pag contractor lang ang kakalabanin mo, wala. Ano ka lang? Doon ka na sa bottom of the barrel. Etong mga diskaya, wala silang backer. Kasi tumakbo Exactly. Kasi Exactly, tumakbo. correct. Tumakbo. Alam mo, kung may utak lang ang tao, alam nyo guys, kung marami na kayong pera at marami na kayong kung may security kayo at kung kumikita talaga kayo ng bilyon-bilyon na hindi kayo umaaray, girls, hindi na kayo tatakbo sa eleksyon. Eto, kaya tumakbo tong mga to kasi gusto nila ng power para hindi na sila nagagamit. Exactly. Exactamente. So kung eto, malalaking isda talaga to, hindi na to tatakbo. Ako, I've been handling politicians and businessmen for PR and image. Makikita mo kung ano yung goal nila. Ngayon, kung meron na pala siyang 40 plus na kotse, kung meron pala siyang ganyan, bakit gusto niya mag-mayor? Gusto niya mag-mayor kasi ayaw niya nang makakasal siya. Yun. So, ibig sabihin, ginagamit sila ng bongga. Alam niyo, yun lang yun eh. Yun lang yun. Nakikita nilang ang laki ng tumatagas at nawawala sa kanila. At lagi silang binubuli na, ay nako, hindi ko aprubahan yan kung di mo ako bibigyan ng ganun. Lagi na sila sigurong sawa na sila. So, they wanna be a politician. So that the projects they'll handle solely. Sawa na silang maging bottom of the barrel. Kasi scraper lang sila ng tira-tira. Tsaka naman guys, napakaraming kontraktor sa Pilipinas. Lahat ng yan, nakangangalang yan. Naghihintay lang ng politikong bibingwit dyan para umikot ang pera. May sasabihin ako sa inyo. Honest to. Alam naman nating lahat na gawa-gawa lang yung pag-resign ni Martin o yung laro-laro lang yung pag-step down na yan. Of course, he will still control everybody in the house. Kaso hindi ko ma-bash itong si Congressman D. He's a very nice person. Okay? Mabait siya. I've met him several times, mabait siya. Gwapo yung mga anak niya, i-search mo. Sa totoo lang. Anong pangalan? Ng mga anak? Hindi. Type mo na lang Boji D family picture. Lalabas na sa Google. Boji D? Oh. How do you spell Boji? Ano ba Boji? May D ba o wala? B-O-J-I-A. Meron. B-O-D-J-I-E. Anyways, eto yung sasabihin ko sa inyo. Aside from mabait yan, which is hindi natin kailangan talaga. Hindi natin kailangan ng mabait doon. Kasi kaya yan pinili dahil itutulak-tulak lang siya. Mabraso-brasuhin din yan, di ba? Yun. Masunurin siya kasi mabait siya eh. Oo. Tsaka alam mo, I don't know kung anong repercussion nitong sasabihin ko, pero kasi ganito yan. Yung asawa ni Congressman D, parang before nagkahiwalay sila eh. This is from eto hindi ko sure to guys hindi ko sure. Parang iniwan sandali nung asawa niya siya. Tapos alam ko nagmakaawa siyang balikan siya. So ako, alam ko sa sarili ko na mahina rin to. Nagigets nyo? Kasi, biktima rin siya ng pag-ibig. Kasi syempre nakiusap sa asawang balikan eh. Biktima ng pag-ibig yan. Very weak. Feeling ko, that's the perfect
quality. Those are the perfect qualities for a person to be manipulated. That's why he was chosen. That's what I know. That's my opinion. So sa tingin ko, yun ang naging bentahe niya para maging ganon. So ako, yun yung alam ko. So hindi ko mabash kasi I've been reading messages about mga DDS na nag-aano sa akin direct, ganyan. Sabi ko, as much as I want to, hindi ko naman pwedeng lokohin yung sarili ko. Alam ko kasing mabait. Yun yung tingin ko. Alam kong mabait. No, yung personal life niya, none of our business yun. Pero, yun yung dahilan kung ba't ko sinasabing hindi papalag to if ever may mga tarantado sa paligid. Which is, sa Congress naman may pinakatarantado sa buong sabi nga ni PRRD yan, di ba? Nasa Congress lahat. So, sa palagay ko, kaya rin siya nang doon because he can easily be, you know, he can bend anytime. Feeling mo parang ano siya, yung pushover, ganon. Mabait eh. Yeah, 100%. Oo. Very soft-spoken. Nalulungkot nga ako eh. Naaawa ako. How is Aimee taking all of these? Do you have any insight? Is she Yeah. celebrating? Is she like something? Ako gusto niya na talagang matapos tong presidency ng kapatid niya. Talaga. Yeah, sabi nga niya hindi ko gustong matapos to para makita yung kapatid kong nakikipag-ayos sa akin at magsalita ako ng sabi ko sa'yo, 'di ba? Tama ako, 'di ba? Ganon. Hindi daw 'yon kasi habang nagdadaan ng mga bawat araw, lalong nababawasan yung katiting na lang na buti ng nakikita ng tao sa kanila. So para hindi na tuluyan pang masunog ang lahat. Parang gano'n ang niya eh. Hindi ko... Or salvage whatever. Well, Joey knows. Alam mo naman, Joey, na 2020, nung mga katarantaduhan pa lang na PI, yung mga akap na yan, yung mga puro ayuda, nasusuka na siya. Nasusuka na siya. Hindi yun ang pinangarap niya. Etong sinabi ko mabait si D, hindi ko sinasabing mabait siya para tanggapin nyo. Hindi ko rin tanggap. Sinasabi ko lang na mabait, kaya yan magsisimula yung pangongontrol. Kaya wala ring diferensya. Yun ang point ko. Hindi ko naman sinabing mabait yan, pinagtatanggol ko. Hindi. Sinabi ko mabait, kaya magagamit. Yun yung point ko. Saan na yung sinasabi mo? Ayun na nga ang sinasabi ko, na yung ayuda, saka yung akap-akap na yan, in fairness kay Aimee, isa siya sa mga unang pumalad dyan. Yeah. In fairness sa'yo, Manang, nakakalungkot, no, na gusto na ni Aimee matapos yung termino ng kapatid niya. Oo. Alam mo yun? Akala ko parang iwiwing niya na matapos yung term ng kapatid niya. Ay, no. Sa ating tatlo, sa tingin nyo matatapos niya? I want this presidency to end. So parang, ang iniisip ko bilang kapatid, hindi ba baka parang alam mo yon, yung kung meron siyang effort na gagawin, baka yung effort towards keeping his brother to stay. At least, What's the use? Hindi siya pinapakinggan. Hindi siya pinapapunta sa mga gathering every Sunday. Simula nung umupo yung mga yan, every Sunday wala naman siya eh. Hindi siya pinakikinggan. Imagine, lahat ng KB niya na tinrain niya simula 70s hanggang ngayon, lahat na kay Bongbong na, lahat iniwan na siya, no? Because they see power doon kay Bongbong. Di ba nga, from the very beginning of this presidency, they're always saying na si Aimee super kontra, umpisa pa lang, lahat na kinontra mula sa paglalagay ng mga, yung mga sites, EDCA sites, mula dyan, umpisa yun ng presidency niya eh, na ayaw ni Aimee eh. Ba't ilalagay yan doon sa Ilocos? Ba't ilalagay yan sa Palawan? Ba't ilalagay yan sa... So, ako, alam ko sa tono niya, hindi ko naman siya tinatanong na gusto mo matapos na tong presidency ni Bongbong. Ang corny naman nun. Pero sa pagsasalita niya, Diyos ko, ano na namang kabalbalan ito, Panginoon. Mga ganyan, pag may narinig na naman siya na, ang huli kong reaksyon niya natawa ko nung sinabi ni Bongbong na, ano ba namang nangyayari sa gobyerno natin? Bakit tayo nagkaganito? Ang reaksyon talaga ni Aimee, oh my God! Is he really saying these things? Oh my God, Marcos ba talaga yan? Ba't ganyan? Parang hindi siya yan. May ganun-ganun. Tapos may tiri-tiri, ay ba? Alam mo, feeling ko si Daryl lang nag-direct mo. Oh my God, no. Oh my God, no. Pero feeling ko kakamping director ang nag-direct mo. Yeah. Most likely. Kasi pilit, halatang peke, hindi umabot ng 1,000,000 views. So, kakamping talaga. Pasok sa standard nila. Oo. Hindi umabot ng 1,000,000 views. Hindi. So, mas blockbuster pala talaga sa kanila si Juliana.
Oo naman. Yung pag-iyak ni Bongbong walang 1 million, nasa 864 the last time I saw it. Alam mo, kung relevant kang Pilipino, dapat walang 24 hours, 1M ka. I'm in this industry, nandito ako sa landscape na to, nandito ako sa blueprint na to. Direct, di ba friend mo rin si Kong Miao? Oo, si Kiko, oo. Ano masasabi mo kay Kong Miao? Si Raulo, alam mo friend ko yan kasi fan ng Lenlen series yan. Binibili niya nga yung Lenlen puppet nun eh. Siya pala yung bumibili. Oo, kaso lang naunahan na nabili na. Siya talaga yung wild card ng eksenang ito. Kasi wala talaga siyang pakialam. Hindi lang sa walang pakialam. Nobody saw this coming. Na tayong parang, saan ka nagaling? Alam mo yun, naghahanap tayo ng mga politikong magko-call out inside saka bata pa Yun ang nakakagulat. Kasi bata pa, if you are a young congressman, hindi ka maglalakas ng loob ng ganyan. Dahil alam mo, you want to crawl up. exactly, di ba? Tapos siya talaga, wala akong pakialam, I don't give a fuck. Ang unang-una mo kinalaban, speaker, tapos bago kang congressman. Ganito tingin ko, kung ikaw kaya mong kalabanin ng nanay at tatay mo sa entablado habang nangangampanya kayo, feeling ko wala kang kakatakutan talaga. Oo. Alam mo nung nangangampanya yung parents niyan, makaleni yung parents, tapos kinukuha niya yung mic. Kinukuha niya, si Raulo talaga yan eh. Si Raulo talaga. So, sabi niya, puro kayo Lenny dito. Parinig naman ako ng mga BBM dito. May mga ganun siya. Si Raulo talaga. Alam mo, ang take ko din dyan, Sas. Hindi kasi nakikita ng hindi nakikita nila Puno. Ito si Puno, 2 beses ko na to naringgan na parang tinuturing niyang baliw yung isang tao. The first, nung sinabi niya kay Miriam Defensor na baliw si Miriam Defensor. Well, not exactly baliw, pero ganun yung gusto niyang parabasin. Parang ganito rin kay Kiko. Ngayon, sa palagay ko, hindi niya talaga gusto maging speaker. Pero kasi hindi ma-hype up yung pagpapalit ng speaker kung hindi niya gugustuhin Dapat maging item siya Matalino talaga siya. Matalino siya. Galing at saka matapang. That's why very on our side. Very on our side. Kasi kung kakamping ito, peke ito lahat. Peking pagmamatapang, peking kaya feel ng kakampings agad na hindi nila to kakampi It is a good sign for me na parang, hindi to co-opted me. Kasi di ba parang, ako nung una, di ba nagtatanong pa ako sa'yo direct na, oo, sabi mo, yung ba to si Kiko? Hindi ba to Hindi ba to set up? Baka mamaya, pinapaniwala lang tayo na at biglang charan, di ba? Kita mo yung mga kakamping, yung mga gusto nila, play safe. Kita mo ang ating gwapong mayor ng Pasig City. Correct. Wala kang kinakalaban. Ang kinakalaban mo yung contractor. Pero, my God. Ayaw pang pagsalitain. Ang ano ko talaga is, in this story, it's not the contractor that is the biggest fish in the ocean. So, pag contractor lang ang kakalabanin mo, wala. Ano ka lang? Parang, doon ka na sa bottom of the barrel. Kasi yung contractor, silang huling-huling hahawak ng pera sa circulation na to. Napaka-basic. Etong mga diskaya, ano lang talaga tong mga to? Sweetik lang talaga tong mga to. Hustler lang talaga. That's the right term. Hustlers lang talaga sila. Wala silang backer. Kasi tumakbo Exactly, correct. Tumakbo. Alam mo, kung may utak lang ang tao, alam nyo guys, kung marami na kayong pera at marami na kayong kinukuha, kung may security kayo at kung kumikita talaga kayo ng bilyon-bilyon na hindi kayo umaaray, girls, hindi na kayo tatakbo sa eleksyon. Eto, kaya tumakbo tong mga to kasi gusto nila ng power para hindi na sila nagagamit. Ganun ang tingin ko para hindi na sila nakikipaghatian. Exactly, exactamente, yes. So ngayon, kaya tumakbo yan kasi hindi yan tatakbo kung masaya yan sa nakukuha nila. Ibig sabihin, mas malaki yung kawawa. Nakikita niya siguro yung parang yung laki ng, kasi maliit lang yung share nila di ba? Oo, parang ganito. Parang ang nangyayari, 38% yung naiiwan sa kanila. 38%. Tinignan nila sa ledger. Okay lang kung ako ang nasa posisyon pala, etong buong to nasa atin. Parang ganun. I'm not saying na yun yung iniisip nila. I don't know them. But that is the normal, di ba? Normal reaction ng taong negosyante, di ba? Exactly. So kung eto, malalaking isda talaga to, hindi na to tatakbo. Happy na yun sa ganun. So yun ang dapat yung isipin. Ako, I've been handling politicians and businessmen for PR and image. Makikita mo kung ano yung goal nila. Ngayon,
Kung meron na pala siyang 40 plus na kotse, kung meron pala siyang ganyan, bakit gusto niya mag-mayor? Gusto niya mag-mayor kasi ayaw niya nang makaltasan siya. Yun. So, ibig sabihin, ginagamit sila ng bongga. Alam niyo, yun lang yun eh. Yun lang yun. Correct. So, tsaka bakit naman sila magtuturo ng hindi nila binigyan ng pera, nasa end na sila ng bangin? Mm-mm. Diba? Exactly. Diba? Exactly. Ano nga siya it goes with, pero yung gwapong-gwapo naman nating mayor, ang bungad talaga niya, huwag kayo maniniwala dyan, sinungaling yan. Okay, so ano nga yung totoo? Ano nga yung totoo? Hindi ako makakarayak kay Vico. Sorry, hindi talaga ako makakarayak. So kayo nang bahala dyan. Pero kung ako talaga, tignan yung mabuti, no, na yun lang yun, human nature. Nakikita nilang ang laki ng tumatagas at nawawala sa kanila. At lagi silang binubuli na, ay nako, di ko aprubahan yan kung di mo ako bibigyan ng ganito. Lagi na sila sigurong sawa na sila. So they wanna be a politician. So that the projects they'll handle solely. That's precisely it. Sawa na silang maging bottom of the barrel. Kasi Hindi talaga. scraper lang sila ng tira-tira eh. Tsaka naman guys, napakaraming kontraktor sa Pilipinas. Lahat ng yan, nakangangalang yan. Naghihintay lang ng politikong bibingwit dyan para umikot ang pera. Direct, gagawan mo raw ba ng ganap si Kiko Barsaga? But Mga what do you mean ganap? Ay, nako, hindi yan ganyan. Hindi siya ganap. Sabi ni tanong yun ni Prof. Bato is there a Prof. chance Kiko will appear in a movie by Direk Daryl? I know he's not like that. Mm-mm. The more if you give him script, magpapalpak. Para siyang kaming lahat. Para siyang tayong lahat na sumusuporta sa mga Duterte. Walang ibang dapat gawin sa atin kung hindi pakawalan. Yun lang. Kapag in-script mo, magkakandaleche-leche. Pangit. Hindi tayo yun. Kakampings yun. Yung may sinusundan na diagram. May visual aids. Hindi tayo yun. Tayo, kagaya ni Kong Kiko, siya yung, you just have to set him free. Mm-hmm. Yeah. True.